Alam nyo ba na ang ilang pagkain na karaniwang nasa hapagkainan ay maaaring tahimik na nagpapataas ng panganib ng stroke? Maraming Pilipino ang kumakain nito araw-araw nang hindi namamalayan ang pinsalang dulot sa kanilang utak at puso. Ako po si Dr. Ramirez, isang neurologist na may higit 25 taon ng karanasan sa paggamot ng mga pasyenteng may stroke dito sa Pilipinas. Sa daan-daang kaso na aking nakita, paulit-ulit na lumilitaw ang parehong mga pagkain bilang silent triggers ng sakit na ito. Sa video na ito, ilalahad ko ang kanong karaniwang pagkain na dapat niyong bantayan kung nais niyong mapanatili ang malusog na daluyan ng dugo at maiwasan ang panganib ng stroke. Ang ilan dito ay paborito nating Pinoy, ngunit maaring delikado kapag nasobrahan. Bilang isang neurologist, madalas kong nakikita na ang mga delatang pagkain gaya ng corned beef, luncheon meat, at sardinas ay pangunahing salarin sa pagtaas ng presyon ng dugo ng mga pasyente. Sa likod ng lasa at kaginhawaan nito, nakatago ang sobrang sodium at mga preservatives na pumipinsala sa daluyan ng dugo. Ang sodium ay nagdudulot ng pag-ipon ng tubig sa katawan, na siyang nagtutulak pataas ng blood pressure. Kapag mataas ang presyon, mas matindi ang pressure na dinaranas ng maliliit na ugat sa utak. At dito nagsisimula ang panganib ng stroke. Kapag binabawasan ng pasyente ang mga pagkaing ito, mapapansin agad nila ang mas magaan na pakiramdam, mas kontrolado ang kanilang presyon, at mas magaan ang kanilang pagtulog, dahil hindi na sila nakararanas ng sobrang pamamaga at tensyon sa katawan. Sa klinika ko, isang 54 anyos na pasyente, si Mang Ernesto, ay araw-araw na kumakain ng delata para sa almusal. Matapos kong ipayo na palitan ito ng sariwang isda o pinakuluang itlog, bumaba ang kanyang presyon sa loob lamang ng 2 linggo at nakaramdam siya ng mas maayos na sigla sa umaga. Kaya ang aking payo, huwag gawing araw-araw ang delata. Kung hindi maiwasan, piliin ang low-sodium variant at ugaliing banlawan muna bago lutuin upang mabawasan ang asin. Ngunit ang pinakamabuting solusyon ay palitan ito ng sariwa at lutong bahay na pagkain. Sa ganitong paraan, hindi lamang ninyo napapababa ang panganib ng stroke, kundi binibigyan ninyo rin ang inyong katawan ng mas natural at sustansyang pagkain. Ang instant noodles ay paborito ng marami dahil mabilis lutuin, mura, at madaling ihanda lalo na kapag nagmamadali o kulang sa oras. Ngunit sa mata ng isang neurologist, ito ay isa sa mga pinakamapanganib na pagkain para sa mga taong may edad na higit sa 60. Ang pangunahing dahilan ay ang napakataas na sodium content nito. Sa isang sachet lamang ng noodles, maaari na nitong lampasan ang rekomendadong daily sodium intake ng isang tao. Kapag palagi itong kinakain, tumataas ang presyon ng dugo at lumalala ang panganib ng stroke. Ang mekanismo ay malinaw kapag sobra ang asin sa katawan. Tumataas ang volume ng dugo dahil nagtatago ito ng tubig. Ang dagdag na dami ng likido ay nagpapahirap sa puso na magbomba at naglalagay ng matinding pressure sa mga ugat. Kabilang na ang mga maliliit na daluyan ng dugo sa utak. Ito ang nagiging sanhi ng pagkasira ng lining ng ugat at sa kalaunan. Pagbabara na maaaring humantong sa stroke. Maraming pasyente ko ang nagkukuwento na halos araw-araw silang kumakain ng instant noodles, lalo na't madali itong baon sa trabaho o merienda. Isang halimbawa si Mang Roberto, 62 anyos mula Quezon City, na matagal nang umiinom ng gamot para sa hypertension. Sa kabila ng regular na gamutan, hindi bumababa ang kanyang presyon. Nang siyasatin ko ang kanyang pagkain, lumabas na araw-araw siyang kumakain ng instant noodles bilang almusal. Pagkatapos niyang bawasan ito at palitan ng lugaw na may gulay at itlog, bumaba agad ang kanyang presyon sa loob lamang ng 3 linggo.
Ang mga benepisyo ng pagbabawas ng instant noodles ay mabilis mararamdaman, mas magaan ang pakiramdam. Mas kaunti ang pananakit ng ulo at mas kontrolado ang blood pressure readings. Para sa mga hindi maiwasan, maaari itong kainin paminsan-minsan lamang at huwag gamitin ang buong sachet ng seasoning, kalahati lang o mas kaunti pa. Mas mabuti kung dadagdagan ng gulay at itlog upang balansehin ang sustansiya. Ang simpleng hakbang na ito ay malaking tulong na upang mapababa ang panganib ng stroke. Tandaan, ang kaginhawaan ng instant noodles ay hindi katumbas ng kalusugan ng utak at puso. Ang pagpili ng sariwa at natural na pagkain ay pinakamainam na paraan upang manatiling malusog pagkatapos ng edad na 60. Kung may isa pang pagkain o inumin na madalas balewalain ng mga Pilipino, ngunit malaking salik sa stroke, ito ay ang matatamis na inumin gaya ng soft drinks, powdered juice, iced tea, at maging mga fruit juice na puno ng added sugar. Sa unang tingin, nakakapreskong uminom ng malamig na soft drinks, lalo na sa init ng panahon. Ngunit sa likod nito ay napakataas ng asukal na walang sustansyang naibibigay sa katawan. Ang sobrang asukal ay direktang nakakaapekto sa daluyan ng dugo at metabolismo. Kapag mataas ang sugar intake, tumataas din ang blood glucose levels na nagdudulot ng insulin resistance. Ito ay pangunahing daan patungo sa diabetes, na isa sa pinakamalaking risk factor para sa stroke. Ang matataas na antas ng asukal ay sumisira sa lining ng mga ugat. Ginagawa itong mas manipis at mas madaling kapitan ng bara. Bukod dito, ang labis na calories mula sa matatamis na inumin ay nagdudulot ng obesity, at ang sobrang timbang ay dagdag pahirap sa puso at ugat. Sa klinika, marami akong pasyente na sanay uminom ng 2 bote ng soft drinks araw-araw. Isang halimbawa si Gino Manuel, 65 anyos, na dumating sa akin na may mataas na blood sugar at madalas na pananakit ng ulo. Nang pinahinto ko ang kanyang pag-inom ng soft drinks at pinalitan ito ng tubig at unsweetened tea, unti-unting bumaba ang kanyang timbang at naging mas maayos ang kanyang blood pressure at glucose levels. Pagkaraan ng 3 buwan, mas magaan na ang kanyang pakiramdam at mas maayos ang tulog. Ang mga benepisyo ng pagtigil o pagbawas sa matatamis na inumin ay malinaw, mas stable na energy, mas magaan na katawan, at mas malinis na daluyan ng dugo. Para sa mga nahihirapan, maaari itong unti-untiin bawasan muna sa kalahati. Palitan ng tubig na may hiwa ng lemon o pipino para may lasa, o uminom ng herbal tea na walang asukal. Ang simpleng pagpapalit na ito ay nagdadala ng malaking proteksyon laban sa stroke. Tandaan, hindi kailanman kailangan ng katawan ang soft drinks o artificial juice. Ang tunay na kailangan ng ating utak at puso ay tubig at likas na nutrisyon. Kapag pinili mo ang mas natural na inumin, pinipili mo ring protektahan ang iyong buhay laban sa panganib ng stroke. Isa sa mga pagkaing paborito ng maraming Pilipino, lalo na sa almusal, ay ang hotdog, longganisa at tocino. Madaling lutuin, masarap kainin, at palaging parte ng silog meals na nakasanayan na. Ngunit bilang isang neurologist, malinaw kong nakikita ang panganib na dala ng mga processed meats na ito sa kalusugan ng ating mga ugat at utak. Ang mga processed meat ay mataas sa sodium, saturated fats, at nitrates. Ang sodium ay, gaya ng sa delata at instant noodles, pangunahing sanhi ng hypertension. Ang saturated fats naman ay nagdaragdag ng LDL cholesterol o tinatawag na bad cholesterol na dumidikit sa pader ng mga ugat. Ang nitrates, na ginagamit bilang preservative at pampakulay, ay may epekto ring nakakasira sa lining ng arteries. Kapag pinagsama-sama, ang tatlong ito ay nagiging mitsa ng atherosclerosis, ang unti-unting pagbabara ng ugat na posibleng mauwi sa stroke. Ang epekto nito ay hindi agad mararamdaman,
Ngunit sa paglipas ng mga taon, ang madalas na pagkain ng longganisa o hotdog ay nag-iiwan ng tahimik na pinsala sa katawan. Isa sa aking mga pasyente, si Mang Luis, 61 anyos mula Laguna, ay sanay na mag-almusal ng longsilog araw-araw. Dumating siya sa klinika na may mataas na presyon at mataas ang kolesterol. Matapos kong ipayo na bawasan ang processed meats at palitan ito ng itlog na nilaga at inihaw na isda, napansin niyang mas gumaan ang pakiramdam niya. At sa loob ng 2 buwan, bumaba ang kanyang LDL cholesterol at naging mas maayos ang kanyang presyon. Kung ang tanong ay pwede pa ba kumain nito? Ang sagot ay oo, ngunit sa sobrang limitadong paraan lamang. Ang processed meats ay hindi dapat maging araw-araw na bahagi ng pagkain, kundi paminsan-minsang treat lamang. Mas mainam na palitan ang longganisa ng lutong bahay na walang preservatives o pumili ng mas natural na protina tulad ng isda, manok na walang balat, o tofu. Ang benepisyo ng pagbawas sa processed meats ay agad na mararamdaman mas magaan na tiyan, mas stable na blood pressure, at mas mababang panganib ng stroke at atake sa puso. Tandaan ang tunay na silog na magbibigay ng mahabang buhay ay iyong gawa sa sariwang pagkain, hindi sa processed meats na puno ng asin at kemikal. Ang pagpili ng mas natural na alternatibo ay pagpili ng mas ligtas na kinabukasan. Para sa maraming Pilipino, lalo na kapag abala at walang oras magluto, ang pinakamadaling solusyon ay ang pagkain sa fast food burger, fries, at fried chicken. Madali, mura, at masarap. Ngunit ito rin ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit dumarami ang kaso ng stroke at sakit sa puso sa mga edad lampas 60. Bilang isang neurologist, palagi kong ipinaaalala na ang fast food ay puno ng kombinasyong nakapipinsala trans fats, sobrang asin, at refined carbohydrates. Ang trans fats na ginagamit sa paulit-ulit na pagprito ng karne at fries ay nakakasira sa daluyan ng dugo at nagpapabilis ng pagtigas ng mga ugat. Ang sobrang asin naman ay nagtutulak pataas ng presyon ng dugo. At ang refined carbs mula sa tinapay ng burger ay mabilis magpataas ng blood sugar. Kapag pinagsama, ito'y lumilikha ng perfect storm para sa stroke. Mataas ang presyon, barado ang ugat, at labis ang trabaho ng puso. Isang halimbawa ay si Mang Arturo, 67 anyos, na halos araw-araw kumakain ng fried chicken at burger mula sa paborito niyang fast food chain. Nang dumating siya sa akin, mataas ang kanyang presyon at sobrang taas ng kolesterol. Matapos niyang bawasan ang pagkain sa fast food at palitan ito ng lutong bahay na ulam gaya ng inihaw na isda, gulay, at brown rice, unti-unting bumaba ang kanyang timbang at mas naging kontrolado ang kanyang presyon. Sa loob ng 2 buwan, nakaramdam siya ng mas magaan na katawan at mas maayos na tulog. Ang pakinabang ng pag-iwas o pagbabawas sa fast food ay napakalinaw. Mas malinis ang daluyan ng dugo, mas kontrolado ang blood pressure, at mas mababa ang tsansa ng stroke. Kung talagang hindi maiwasan, maaring limitahan sa 1 beses sa 1 linggo at laging samahan ng gulay o prutas upang mabalanse ang pagkain. Ngunit ang pinakamainam ay maghanda ng sariling pagkain sa bahay, kung saan hawak mo ang dami ng asin at mantika. Tandaan, ang kaginhawaan ng fast food ay pansamantala lamang, ngunit ang pinsalang idinudulot nito sa ugat at utak ay pangmatagalan. Sa edad na lampas 60, ang bawat pagpili ng pagkain ay may malaking epekto sa iyong kalusugan. Ang pagsasabi ng hindi muna sa burger at fried chicken ay maaaring maging dahilan kung bakit mas mahaba at mas malusog ang iyong mga taon. Sa bawat umaga sa maraming tahanang Pilipino, hindi nawawala ang pandesal. Kasabay nito, karaniwan din ang white bread, pastry, at cake bilang merienda. Bagamat paborito ng marami dahil sa lambot at tamis,
Ang mga pagkain na gawa sa refined carbohydrates ay may malaking ambag sa pagtaas ng panganib ng stroke, lalo na sa mga nasa edad na lampas 60. Ang pangunahing problema sa refined carbs ay mabilis silang natutunaw at nagiging asukal sa dugo dahil wala itong sapat na fiber. Biglang tumataas ang blood sugar pagkatapos kumain. Nakalaunan ay nagdudulot ng insulin resistance. Kapag tumagal, ito ay humahantong sa type 2 diabetes, isa sa pinakamalaking risk factor para sa stroke. Bukod dito, ang madalas na pagtaas-baba ng blood sugar ay sumisira sa lining ng mga ugat at nagpapabilis ng pagbuo ng bara sa utak at puso. Isang pasyente ko, si Mang Ramon, 63 anyos, ay halos 3 pandesal ang kinakain tuwing umaga na sinasabayan ng matatamis na palaman. Nang magreklamo siya ng madalas na panghihina at pagkahilo, lumabas sa kanyang laboratory results na mataas ang blood sugar at kolesterol. Pagkatapos naming palitan ang kanyang almusal ng oatmeal na may prutas at minsan ay whole grain bread, unti-unting bumaba ang kanyang blood sugar at mas naging stable ang kanyang energy sa buong araw. Ang benepisyo ng pag-iwas sa puting tinapay at refined carbs ay ramdam agad mas stable ang enerhiya. Hindi madaling mapagod, mas malinaw ang isip at mas mababa ang panganib ng stroke at diabetes. Ang simpleng pagpapalit ng almusal mula sa pandesal patungo sa oatmeal, brown rice, sweet potato, o whole grain bread ay isa ng malaking hakbang tungo sa kalusugan ng utak at puso. Tandaan, hindi lahat ng tinapay ay pareho. Ang puting tinapay at pastry ay mabilis na nagbibigay ng asukal, ngunit walang sustansyang naidudulot. Samantalang ang whole grains at natural na pagkain ay nagbibigay ng mas matagal na lakas at proteksyon laban sa stroke. Ang tamang pagpili tuwing umaga ay maaaring magdikta kung magiging malusog o delikado ang iyong kinabukasan. Isa sa mga pinakamasarap ngunit pinakadelikadong pagkain para sa mga edad, lampas 60, ay ang matatabang bahagi ng baboy at baka tulad ng crispy pata, lechon kawali, at bulalo. Ang mga pagkaing ito ay puno ng saturated fats at cholesterol na direktang nakakaapekto sa kalusugan ng puso at utak. Bilang isang neurologist, malinaw kong nakikita sa aking mga pasyente na ang sobrang pagkain ng matatabang karne ay mabilis na nagpapataas ng LDL cholesterol o bad cholesterol, na siyang pangunahing sangkap ng pagbabara ng mga ugat. Kapag mataas ang LDL cholesterol, ito ay dumidikit sa pader ng arteries at bumubuo ng plaques. Sa paglipas ng panahon, ang mga plaques na ito ay nagpapaikli at nagpapakitid sa daluyan ng dugo. Tinatawag itong atherosclerosis. Ang pagbabara ay humahantong sa mas mataas na presyon ng dugo at posibleng tuluyang bumara ang daloy ng dugo sa utak na nagdudulot ng stroke. Dagdag pa rito, ang sobrang taba ay nag-aambag din sa obesity at metabolic syndrome, na parehong nagpapalaki ng panganib. May isang pasyente akong si Hinoo Delfin, 66 anyos mula Batangas, na paborito ang bulalo at halos gabi-gabi ay kumakain ng matatabang bahagi ng baka. Dumating siya sa akin na may mataas na kolesterol at madalas na pananakit ng ulo. Nang payuhan ko siyang bawasan ang taba at palitan ng inihaw na isda at gulay, unti-unting bumaba ang kanyang kolesterol sa loob ng 3 buwan. At mas naging magaan ang kanyang pakiramdam. Ang mga benepisyo ng pag-iwas o pagbabawas sa matatabang karne ay hindi lang makikita sa laboratory results, kundi mararamdaman din sa araw-araw. Mas magaan ang katawan, mas maayos ang tulog, at mas kontrolado ang presyo ng dugo. Hindi naman ibig sabihin ay kailangang iwasan ng tuluyan, ngunit dapat ay paminsan-minsan lamang at sa maliit na bahagi. Pumili ng lean meat. Tanggalin ang sobrang taba at mas bigyang pansin ang isda, manok na walang balat, o plant-based protein. Tandaan, ang kasiyahan sa isang plato ng crispy pata ay panandalian lamang.
Ngunit ang pinsalang idinudulot nito sa ugat at utak ay pangmatagalan. Sa edad na higit 60, mas mahalagang piliin ang kalusugan kaysa sa panandaliang sarap. Halos lahat tayo ay may paboritong chichirya mula sa potato chips, corn chips, chicharon, hanggang sa iba't ibang junk foods na madaling mabili sa tindahan. Karaniwang iniisip ng marami na ito ay simpleng merienda lamang. Ngunit sa katotohanan, ang madalas na pagkain ng chichirya ay isa sa mga tahimik na dahilan ng stroke sa mga edad lampas 60. Ang pangunahing problema sa chichirya ay ang kombinasyon ng sobrang asin sodium, mantika na paulit-ulit na ginamit, at artificial flavorings. Ang asin ay nagpapataas ng presyon ng dugo. Ang mantika ay puno ng trans fats na pumipinsala sa daluyan ng dugo. At ang artificial additives ay may masamang epekto rin sa metabolismo. Kapag pinagsama-sama, nagre-resulta ito sa hypertension at atherosclerosis, dalawang pangunahing landas patungo sa stroke. Dagdag pa rito, ang chichirya ay empty calories, wala halos bitamina o mineral, kundi puro asin at taba lamang. Ang madalas na pagkain nito ay nagdudulot ng obesity, na isa ring risk factor sa stroke. Maraming pasyente ko ang nagkukuwento na hindi nila namamalayan ang dami ng kanilang nakakaing chichirya habang nanonood ng TV o nagkukuwentuhan. Isa sa kanila, si Mang Ernesto, 24 anyos, ay sanay na kumain ng isang supot ng chichirya gabi-gabi. Nang dumating siya sa akin, mataas ang kanyang presyon at kolesterol. Matapos kong ipayo na palitan ito ng mani, prutas, o lutong bahay na kamote chips, bumaba ang kanyang presyon sa loob lamang ng isang buwan. Ang benepisyo ng pagbabawas ng chichirya ay mabilis mararamdaman, mas kontrolado ang presyon ng dugo, mas magaan ang katawan at mas maayos ang daloy ng dugo. Hindi naman ibig sabihin ay kailangang tuluyang iwasan, ngunit dapat ay sobrang bihira lamang at sa napakaliit na bahagi. Mas mainam na maghanda ng alternatibo tulad ng prutas, mani, yogurt, o gulay na pinirito gamit ang air fryer na hindi pa ulit-ulit sa mantika. Tandaan, ang isang supot ng chichirya ay maaaring magbigay ng ilang minutong kasiyahan. Ngunit maaaring magdulot ng taon ng gamutan at panganib kung hindi babantayan. Sa edad na higit o 60, bawat kagat ay may halaga sa kalusugan ng utak at puso. Isa sa mga nakasanayan sa maraming tahanang Pilipino ay ang paggamit ng mantikang paulit-ulit na piniprito para makatipid. Karaniwan itong ginagawa matapos magprito ng isda o karne. Iniipon ang mantika at muling ginagamit kinabukasan. Bagamat praktikal sa tingin, ito ay may malaking panganib sa kalusugan. Lalo na sa mga edad lampas 60 dahil direktang nakakaapekto ito sa daluyan ng dugo at utak. Kapag ang mantika ay paulit-ulit na iniinit, nagkakaroon ito ng free radicals at trans fats. Ang free radicals ay mga molekulang sumisira sa lining ng ugat, habang ang trans fats naman ay mabilis na nagpapataas ng LDL cholesterol at nagpapababa ng HDL cholesterol, ang good cholesterol. Ang kombinasyong ito ay nagdudulot ng atherosclerosis, ang unti-unting pagbabara ng ugat na humahantong sa stroke at atake sa puso. Sa bawat paggamit muli ng lumang mantika, parami ng parami ang nakalalasong compound na pumapasok sa ating katawan. May isang pasyente akong si Aling Nena, 62 anyos, na madalas magprito gamit ang parehong mantika ng ilang ulit para sa isda at pritong baboy. Dumating siya sa klinika na may mataas na kolesterol at madalas na pagkahilo. Nang payuhan ko siyang iwasan ang paulit-ulit na mantika at gumamit ng sariwang mantika sa maliit na dami, napansin niyang mas bumaba ang kanyang kolesterol sa loob ng 2 buwan at mas magaan ang kanyang katawan. Ang benepisyo ng pag-iwas sa paulit-ulit na mantika
ay malinaw mas malinis ang dugo, mas mababang cholesterol, at mas ligtas ang utak laban sa stroke. Kung nais makatipid, mas mainam ang paggamit ng air fryer or steaming, o pagprito gamit ang kaunting mantika lamang at itapon agad pagkatapos. Maaari ring gumamit ng mas malusog na oils tulad ng olive oil o canola oil, ngunit huwag pa ring paulit-ulit na gamitin. Tandaan, ang pagtitipid sa mantika ay maaaring magdulot ng matinding gastos sa kalusugan. Ang isang beses na paggamit ng sariwang mantika ay mas ligtas kaysa sa ilang ulit na paggamit ng lumang mantika na unti-unting sumisira sa iyong utak at puso. Marami ang naniniwala na ang alak ay bahagi ng kasiyahan, pampatulog, o kahit papampalakas ng katawan. Totoo na ang katamtamang pag-inom, gaya ng isang baso ng red wine, ay may ilang benepisyo dahil sa antioxidants. Ngunit sa mga edad lampas sindeksya, ang labis na pag-inom ng alak ay isa sa mga pangunahing panganib para sa stroke. Sa aking karanasan bilang neurologist, marami na akong pasyente na hindi nakapansin na ang kanilang gabi-gabing konting shot ay nauwi sa seryosong pinsala sa utak. Ang alak, kapag sobra, ay nagdudulot ng mataas na presyon ng dugo, arrhythmia, irregular na tibok ng puso, at paghina ng kalamnan ng puso. Ang mga kondisyong ito ay sabay-sabay na nagtutulak pataas ng panganib ng stroke. Dagdag pa rito, ang alak ay nakakaapekto rin sa liver. At kapag humina ang atay, bumabagal ang metabolismo ng taba at kolesterol na siyang nagdudulot ng pagbabara sa ugat. Kapag pinagsama, ang epekto ay malinaw, mas mahina ang daluyan ng dugo. Mas mataas ang tsansa ng pagbabara at mas mabilis ang posibilidad ng stroke. Isang pasyente kong si Hinoo Celso, 65 anyos mula Pampanga, ang halos gabi-gabi umiinom ng 3 baso ng alak kasama ng kanyang mga kaibigan. Nang dinala siya sa akin matapos ang isang minor stroke, doon niya lang naunawaan na ang simpleng gawin na iyon ang nagtulak sa kanya sa bingit ng kapahamakan. Matapos siyang magdesisyon na itigil ang araw-araw na pag-inom at gawing paminsan-minsan lamang sa espesyal na okasyon, bumaba ang kanyang presyon at mas gumaan ang kanyang pakiramdam. Ang benepisyo ng pagkontrol sa alak ay hindi lang nakikita sa mga laboratory results, kundi mararamdaman din agad. Mas malinaw ang pag-iisip, mas maayos ang tulog, at mas malakas ang katawan. Ang rekomendasyon ay huwag lalampas sa 1 baso ng alak sa isang araw para sa lalaki. At mas mainam kung hindi ito araw-araw. Para sa ilan, ang pinakamabuting hakbang ay tuluyang iwasan, lalo na kung mayroon ng hypertension o history ng stroke sa pamilya. Tandaan, ang kasiyahan sa ilang baso ng alak ay panandalian lamang. Ngunit ang pinsalang dulot nito ay maaaring maging panghabambuhay. Sa edad na higit 60 bawat baso, ay dapat timbangin ng mabuti. Pipiliin mo ba ang panandaliang saya o ang mas mahabang buhay na malusog ang puso at utak? Ngayon ay nakita natin ang malinaw na larawan, 10 karaniwang pagkain at inumin na halos araw-araw nasa paligid natin, ngunit tahimik na nagpapataas ng panganib ng stroke. Hindi ibig sabihin na kailangang mawala ang lahat ng ito sa ating buhay. Ngunit ang pagbabawas at tamang pagpili ang susi. Sa bawat desisyon, palitan ang instant noodles ng lugaw na may gulay, uminom ng tubig sa halip na soft drinks, o piliin ang isda kaysa sa matatabang karne, ay isang hakbang tungo sa mas ligtas na kinabukasan. Ang stroke ay hindi dumadating ng biglaan. Ito ay resulta ng mga maliit na gawi araw-araw. Ang mabuting balita, may kapangyarihan tayong baguhin ang mga gawi na iyon, kahit lampas 60 na. Ang tunay na layunin ay hindi para bumata muli, kundi para manatiling tayo masigla, malinaw ang isip, at may kakayahang mag-enjoy sa mga taong mahal natin. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, i-comment ang 1
kung handa kayong iwasan ang mga pagkain na delikado. O 0 kung nahihirapan pa kayong baguhin ang nakasanayan. Ibahagi ito sa inyong ama, asawa, kapatid, o kaibigan na higit 60 anyos upang sila man ay magkaroon ng dagdag proteksyon laban sa stroke. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Katawang Alerto para sa higit pang malinaw, makatao, at makabagong payo sa kalusugan. Tandaan, hindi pa huli ang lahat sa bawat pagkain na pinipili mo. Maaari mong isulat muli ang kwento ng iyong kalusugan